Nagpapatuloy po ang News at 1. Sa mga oras na ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat ng live. Maraming salamat, Kirby. Ipinag-utos ni Pangulong Aquino ang pag-aaral ng pagbibigay ng karagdagang pang mga bonus sa mga empleyado ng GOCC o government-owned or organizations. Sinabi ito, Kirby, kanina ng Pangulo sa ginanap na 2015 GOCC Day sa Palasyo ng Malacanang. I'm directing now Secretary Police and Mr. Villanueva and also Butchabad. I want a review of the bonuses that have been accruing all of the people involved in the GOCCs dahil in our interest to make you more efficient, baka naman kayo nakalimutan. Pinasayin yung bansa, baka kayo naman ang pinalungkot ng todo-todo. So I expect the review to happen in about a month's time. And we will seek to maximize the benefits accruing everybody as empowered by the pertinent laws. But Kirby, sa mahigit 36 billion pesos ang remittance na ibinigay kanina ng mga GOCC sa national government. Ayon sa GCG o Governance Commission for GOCCs, mas mataas ang 2014 remittance na ito kumpara noong 2013 na 32.31 billion pesos. Ang Land Bank of the Philippines ang nagdala ng pinakamataas na remittance sa halagang 6.25 billion. Pero hawak ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation ang record ng pinakamataas na kabuuang remittance na nakakahalaga ng mahigit 10 billion pesos. Ang Land Bank at PAGCOR ay kapwa-bahagi ng kinatawag na Billionaires Club. Ito ang grupo ng mga GOCCs na nakapag-remit sa National Treasury ng 1 bilyong piso o higit pa dito. May 10 miyembro ang club na ito at kabilang dito ang Bases Conversion Development Authority, ang Development Bank of the Philippines, Food Terminal Incorporated, Philippine Deposit Insurance Corporation, Philippine Ports Authority, Philippine National Manila International Airport Authority at Philippine Reclamation Authority. Ayon sa Pangulo, naitala sa Administrasyong Aquino ang kabuuang remittance na 131.28 billion pesos. Mahigit sa 100 bilyong piso ang narimit sa loob ng 4 na taon kumpara sa naitalang 84 billion pesos na gawa ng dating administrasyon mula 2001 hanggang 2009 o sa loob ng 9 na taon. Naging panawagan kanina ng Pangulo sa mga GOCC, sa mga GOCC, ang ipagpatuloy ang magandang performance na ito. Ito ang pahayag ng Pangulo. Pinangako natin sa umpisa, pagbaba natin sa pwesto, which will happen about a year and a month from now. Di hamak na mas maganda ang makikita natin o iiwan natin sa bayan ng Pilipinas kasi dinata natin. Kayo po na mga kabilang sa GOCC, dapat naman talagang palakpakan ng bawat isa sa inyo na talagang tumulong din sa pagre-reforma na talagang nagpakita kung ano ang pwede mangyari at dapat sanang nangyari mula noong umpisa pa. So, pakiusap po. Huwag tayong titigil, huwag tayong makontento sa nagawa na, mag-isip pa tayo ng paraan. Paano ba lalo pang mapaganda yung iiwan nating biyaya, pakinabang, serbisyo sa taong bayan, lumika at talagang tumatakilig sa atin at sumusuporta sa atin. Sa Republic Act 7656, kailangan na mag-remit ang mga GOCC ng 50% o kalahati ng kanilang kinikita sa national government. Samantala sa schedule ni Pangulong Aquino, mamayang alas 3 ng hapon ay darating dito sa Palasyo ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao para mag-courtesy call sa Pangulo. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTBF. Ko si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.